Si Ella, kahit mahirap lang siya, ay alagang-alaga ng kanyang nanay. Dahil siya lang ang nag-iisang babae sa kanilang 7 magkakapatid. Kahit nung maliliit pa kami ay maganda na talaga si Ella at lagi pang malinis. Si Puti naman ay laging madumi, laging mabaho, dahil madalang siyang maligo. Grade 2 pa lang kami noon ay mabibigat na ang mga trabaho ni Puti. Porke malaki siyang bata, ay pinag-iigib na siya ng tubig ni Fortune, pinaglilinis ng babuyan, at kung minsan ay pinagpapastol pa ng kalabaw. Grade 4 kami noong muntik nang mamatay si Puti. Magkakasama kaming 3, ako, si Puti at si Ella, noong papunta kami sa taniman ng gulay sa gitna ng bukid. Kasama din namin si Barbon, na aso ni Ella. Si Aldwin ay hindi pinapayagang magpunta sa bukid dahil magagalit ang mama niya. Ayaw kasi niyang madumihan si Aldwin. Akala namin noon ay walang tao sa kubo sa gitna ng taniman. Nanguha kami ng hinog na papaya. Si Puti ang kumuha pero biglang may sumigaw sa loob ng kubo. Nagtakbuhan kami habang hawak pa rin ni Puti ang hinog na papaya. Si Mang Turing pala ang sumisigaw. Siya ay binatang kilala sa pagiging lasenggero. Hinabol niya kami hanggang sa ibabaw ng irigasyon pero nilagpasan niya kami dahil si Puti na may hawak ng papaya ang tinugis niya. Noong maabutan niya si Puti ay agad niyang inagaw ang papaya, saka sinuntok ng ubod ng lakas sa mukha. Nakita kong nabuwal si Puti at nahulog sa malalim na irigasyon. Sumigaw si Ella, "Kunin mo siya, kuya! Malulunod siya." Sigaw ni Ella kay Mang Turing pero ang sagot niya, "Pakialam ko dyan, mamatay siya, magnanakaw." Sagot niya saka bumalik ng kanyang kubo. Paglingon ko sa tubig ay hinihila na ng asong si Barbon si Puti na noon ay bahagya ng lumulubog. Kagat-kagat ni Barbon ang t-shirt ni Puti na noon palang nagkakamalay. Kung hindi sinagip ng aso si Puti, nalunod na sana siya sa irigasyon. At utang niya ang kanyang buhay kay Barbon, ang aso ni Ella. Mahilig kasing magnakaw si Puti. Kapag may nawawala nga sa purok namin ay siya kaagad ang sinususpetsya. Kapag ganun ay dinudusa siya ni Fortune. Pinagsasawaan niya itong paluin. Pati sa eskwela ay nagnanakaw ng baon si Puti sa kanya kinakain. Madali kasi siyang magutom at kahit bagoong lang ang ulam niya ay marami siyang kinakain. May isang araw nga noon, kami lang dalawang magkasama. May nagtitinda ng halo-halo at mga kakanin sa gilid ng kalsada. Noong malingat ang nagbabantay ay biglang kumuha si Puti ng 2 supot ng puto. Pagkatapos na hinila niya, ako patakbo sa bahay nila. Doon namin kinain ang puto. Tig-iisang supot kami. Kaso, ilang sandali lang ay natanaw namin si Fortune, kasama ang may-ari ng mga paninda. Agad kaming nagtungo ni Puti sa ilalim ng katre, pero maraming karton sa ilalim ng katre kaya ay liit ng espasyong siniksika namin. Amoy na amoy ko si Puti noon dahil magkadikit lamang kami. Ang baho niya. Kasunod noon ay nagsisigaw si Fortune at tinatawag si Puti. Hindi ko matiis ang baho ni Puti kaya napahatsing ako, pero sabi niya, huwag akong maingay. Nahahatsing na ako eh. Ang baho mo naman kasi. Bulong ko. Basta huwag kang maingay. Maririnig tayo. Bulong din niya. Pero hindi ko napigilan ng mapahatsing ng malakas. Dahil doon ay narinig kami ni Fortune. Napilitan kaming lumabas mula sa pinagtataguan namin. At kasunod nun ay binugbog na naman ni Fortune si Puti. As I watch you,
punto lang naging malinis sa katawan si Puti noong grade 6 na kami. Ang tangkad niya noon at ang ganda pa ng pangangatawan. Palibhasa ay bugbog sa mga mabibigat na trabaho. Noong bakasyon matapos kami magtapos ng elementarya, ay sabay-sabay kami nagpatuli kay Mang Tomas na siyang nagtutuli talaga ng mga bagets sa baryo. Si Aldwin ay hindi naman nakasabay sa pagpapatuli dahil sa doktor siya pinatuli ng mama niya. Tawa na ng mga kasama namin nagpatuli noong si Puti na ang tutulian. Iba daw kasi ang sukat nito. Sabi nga ni Mang Tomas, pang 20 anyos daw ang kay Puti kahit na 11 anyos pa lang kami noon. American size daw talaga. Marami kang papaiyaking babae Puti, sabi pa ni Mang Tomas noon. Pero hindi naman babae ang unang umiyak kay Puti, kundi bakla. Si Taleng. Ang baklang anak ng kapitan namin na in love kay Puti noong first year high school na kami sa barangay high school dito sa amin. Kinakwartahan kasi ni Puti si Taleng, tapos inaaway niya kapag walang maibigay na pera si Taleng. Kaya't ayun, sumasama ang loob ni Taleng kaya't umiiyak sa amin ni Ella. Ako naman ang napapaiyak ni Ella noon dahil sa sobrang pagsiselos ko kay Aldwin. Gwapo rin kasi si Aldwin at mayaman pa. Alam kong malaki ang pagkagusto ni Aldwin kay Ella noon pa lang dahil nagbibigay siya ng kung ano-ano kay Ella at tinatanggap naman ni Ella. Noon ako nakaramdam ng pag-ibig para kay Ella dahil talagang napakaganda niya. Mahaba at malambot ang kanyang itim na buhok at kay kinis ng kanyang balat. Lalo pang nagpapaganda sa kanya ang kanyang maganda at mapupulang mga labi. Hindi na ako dumidikit kay Aldwin noon dahil kapag kasama ko siya, laging si Ella ang binabanggit niya. Hindi lang niya alam na crush ko din si Ella. Pero ang masakit, alam kong wala akong laban kay Aldwin. Dahil liban sa gwapo siya, mayaman pa. Bago na rin si Puti noong high school na kami. Hindi na siya nagnanakaw dahil may ibang paraan na siya ng pagkakakitaan. Hawak siya ng isang baklang teacher namin noong high school, kaya madalas na siyang may pera. Hindi nga lang alam ni Fortune ang tungkol doon dahil magagalit daw si Fortune. May naririnig din akong chismis noon na baka daw may nangyayari din kay Fortune at anak-anakan niya pero tinanggi naman ni Puti. Hindi nga din ako naniniwala dahil alam ko kung gaano kamanyak si Fortune. Ilang beses ko na siyang nakitang gumagawa ng kalaswaan sa mga binata dito sa amin. Kapag gabi, kahit saan. Sa elementary school, sa sagingan, kahit saan, at kahit sino, pinapatulan niya. Kahit pangit, okay lang sa kanya. Aminin mo na, may nangyayari sa inyo ni Fortune, oh. Pang-asar ko kay Puti noon. Nakaupo kami sa hagdan nila noon at nililinis niya ang saxophone na inangkin na niya. Third year high school na kami noon. Wala. Alangan naman eh, parang nanay ko na yon, sabi niya. Hindi mo naman siya kaano-ano eh. Saka sa gwapo mong yan Puti. At sa laki ng ano mo, imposibleng hindi matukso si Fortune sa'yo, sabi ko pa. Hindi niya ako pinansin. Sa halip ay tumugtog siya ng saxophone. Mahusay nang tumugtog si Puti noon.